Kaagimat, nagawa po tayo ng 108 na mga beads na gawa sa mga virtudes, kalikasan. Request ito ng kliyente natin, mga kaagimat. Kasi gusto niyang style ng yung mga Buddhist na mayroong 108 times magmamantra sila. Ito 108 ito. Pero yung shot niya 109. Nalagyan ko lang ng cross, bali ito yung pang 109. Pero 108 usually sa mga Buddhist. Pero anyway, kahit 108 or ano pa yan, mas maganda makamantra ka ng orasyon, or yung mantra kasi sa ibang religion, lalo na sa mga Buddhism, Hinduism, sa mga Reiki, iba yung mga words nila or mga spell, mga iba yon. So iba din sa atin sa Pilipinas. Usually kasi sa atin is mga Latin prayer. Yung iba gumagamit na din mga Hebrew, Aramaic. Yun sa atin, mga kaagimat, sa style ko, mga prayer talaga, orasyon na gamit yung names ng Diyos. So ito yung pinakauna na gawa ko na cross. Si Jesus, maliit siya, mga kaagimat, hindi siya sagabal yung cross. Merong Saint Benedict medal sa gitna. Alam naman natin yung Saint Benedict, nagpapatabo yun ng masamang spirito. So maganda, pwedeng itong gayahin, mga kaagimat. So ito, regalo to sa kaibigan ko, native style. Okay. Ito naman Tiger's Eye, mga kaagimat. Tiger's Eye, alam natin yung Tiger's Eye, nagbibigay din yun ng courage sa atin, yung lakas, tapang. Sa ibang bansa, sa Egypt, ginagamit itong all-seeing stone, all-knowing stone. Gamit na to, agimat talaga to, mga kaagimat. Kahit sa Egypt, kahit sa ibang bansa, kahit mga psychic, alam ito, kilala nila ito. Okay, mga kaagimat. Ito naman, mga kaagimat, ito yung kahoy na panumbil. Yung kahoy na panumbil, na vlog natin yan last time, na dipinsa ito sa mga masamang spirito, maligno, mga aswang. Ginagamit ito kung meron ding mga buntis, manggagamot ka, kilala talaga ito. Kung manggagamot ka, lalo na sa, hindi lahat ng antingeros kilala ito, pero yung mga sinaunang mga antingeros, lalo na sa Cebu, shout out taga Cebu, maraming nanonood sa atin na taga Cebu, kilala nila ito, yung mga manggagamot sa Cebu. Okay, ito, mga kaagimat, lava stone, protection to against negative energy, mga masamang spirito, mga maripad hangin, o kahit na ano mga atake spiritual, dumidipinsa to. Ito naman, maliit na sinukuan. Maliit na sinukuan, mga kaagimat, para hindi sagabal. Yung malaki kasi, sagabal na. Kita nyo yung baging na cross. Baging ito, mga kaagimat, may cross sa gitna. Okay. Palagi na din natin tong na-vlog dati. Yung bertud nito, marami antingeros, dala-dala din to. Isa to sa mga sikat na gamit ng antingeros. Yung tao, yung kalaban mo, suko sa iyo kung meron ka nito. Kaya siya tinawag na sinukuan. Yung iba, baging na cross. Okay. Ito, Tiger's Eye. Gumamila si Liz, mga kaagimat. Na-vlog na din natin to dati dito sa Mindanao, kilala ito na Igira. Pero sa Luzon, gumamila si Liz. Ang gamit nito doon sa Luzon, nalalaman nila nung una. Pero yung knowledge kasi ngayon is nagmix na. Pero yung gamit lang nito nung una is pampaswerte. Pero dito sa Mindanao, gamit to sa bakbakan. Kabalat ko na to, Tagaliwas. Malakas to, mga kaagimat. Maraming mga antingeros gumagamit nito. Ito naman, mga kaagimat, ito yung hematite, magnetic stone. Sumikat to nung mga 2000 or 90s pa, na klase ng bato. Ginagamit sa panggamot, na inaabsorb doon yung sakit sa katawan, negative energy, inaabsorb niya. So, hematite, mga kaagimat. Ito naman, mga kaagimat, kunti lang antingeros meron ito, o kilala ito. Okay. Ito yung
kahoy na may cross sa gitna. Halos kapareho sa sinukuan, pero yung sinukuan, cross. Ito pala pentagram. Star. Pentagram siya, mga kagimat. Halos magkapareho sila. Ito naman, mga kagimat, bertod dito is kabal at kunat. Depinsa sa bakbakan, physical. Okay, mga kagimat. Maganda to. Kunti lang meron nito, kunti lang may alam nito. Ito naman, mga kagimat, regalo sa akin ng aking kaibigan na antingeros din. Sabi niya, ilagay ko lang sa part ng mga jewelry or mga beads, mga rosary. Isang cup lang daw siya kasi tutulong din to. Hindi ko siya kilala kung anong uri to na kahoy, pero maganda naman siya. Ito turquoise, mga kagimat, pampaswerte. Ito, mga kagimat, libon na bagakay. Libon siya na bagakay, mga kagimat. Wala siyang butas, binutasan natin. Kilala ito, sikat ito sa mga larangan dito sa Mindanao na anting-anting or agimat. Sinasangkap siya sa mga bao, sa garapa, or pwede din dito, pangkwintas. Yung iba, kahit ito lang dala-dala nila. Okay. Ang taglay na kapangyarihan nito, mga kagimat, kabalat ko na tagaliwas, hindi putukan ng baril. Depende na yan sa ritual mo. Depende sa gabay, aandar siya. Basta importante, maligtas ka sa panganib. Ito, mga kagimat, depinsa to sa mga masamang spirito, demonyo, Saint Benedict, mga kagimat. Napakaliit. Depinsa sa mga demonyo, masamang spirito, palipad hangin, sa mga engkanto, sa mga atake spiritual. Mahusay ito kapag albularyo ka, manggagamot ka, meron ka nito. Dala-dala. Usually, meron talaga mga albularyo nito. Kahit mga pare, gumagamit nito. Ito, mga kaagimat, ito yung marami itong mga names, mga kaagimat, pero taglay nito tagaliwas. Depende sa lugar na alam nila. Iba-iba kasing mga story ng mga gamit nila. Ito, sabi naman ng iba, niyog daw ng diwindi, iba-iba story. Pero isa tong klase ng puno o halaman, mga kagimat, ganito yung bunga niya. Okay? Ito naman, mga kaagimat, part to siya ng pampaswerte. Kung meron kang tindahan, negosyo, o magdala ka nito. Napakatigas nito na uri ng buto, mga kaagimat. Tigas to. Mahirap siya butasan. So, ito naman, mga kaagimat, meron pa nito. Ito naman bulang na ninyo, mga kaagimat. Ang gamit naman nito, merong story kasi nito, mga kagimat, kabalat ko na to. Merong tao na sinaksak dati ng patalim, pero nag-away na sila. Yung kalaban niya, nagbanta na papatayin kita, sinaksak siya. Yung pagsaksak, hindi siya nasugatan. Ito yung tapos tumakbo na yung nagsaksak. Kasi natakot, kasi hindi siya natablan. Pero ito yung dala-dala niya. Wala nang iba. Nilagay niya sa kanyang bibig. Yung mga antingeros naman, ginagawang ganito, mga kagimat. Bracelet or quintas. Ganito. Kaya nilagay ko siya kasi maganda. Ito naman, mga kagimat, ito yung Rudraksha seed. Gamit siya sa Hinduism. Kung research nyo siya, mga kagimat, nagsasabi yung mga taga-India na ito yung pinakamalakas nilang agimat, pinakamalakas na uri nila na anting-anting sa kanilang lugar, pinakamatibay. At sabi nila kasi ito ay pinakamalakas kasi luha siya ni Shiva. Si Shiva, mga kagimat, ay kanilang Diyos, yung blue na Diyos ng mga Indiano. Si Shiva kasi sa isa ka pinakamalakas na Diyos kasi maraming Diyos ang mga Hindu. So ito ang kanilang pinakamalakas na agimat kasi luha daw to ni Shiva based sa story. Nagmeditate si Shiva ng 2,000 of years, ilang libong taon. Nung nagmeditate siya, tumulo yung luha niya base sa story. Nung pagpatak sa mundo, tumubo yung isang puno. Yung puno doon na munga, ito yung bunga. Akala ng taga-India, ang mga Hinduism, sila lang may ganitong uri ng puno. Pero hindi nila alam, meron din pala to sa Pilipinas. Okay.
pwede nyong i-research kung gusto nyong i-confirm yung sinasabi ko kung totoo ba o hindi. I-research nyo. Radraksha seed. Okay. Kaya mga kagimat, 108 ito. Nagpagawa yung cliente natin kasi gusto niya. Ito naman cross gawa ng kaibigan natin. Bertodes din to. Pangkalikasan. Kargahan natin to bukas mga kagimat kasi merong general blessing para maging mas malakas siya, mas matibay. At kung mag-meditate yung kliyente natin, gamitin niya meditate. For example, ang meditation kasi ng mga India is yung Aum. Pag-pronounce nila is Tapos isa na naman, ganun pa rin mga kagimat hanggang sa abot ka ng 108 times. So paulit-ulit lang sa mga kagimat hanggang sa matapos ka. So mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang iyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.